Hello guys, what's up? I'm currently here at SM Seaside, Cebu. We're about to watch SB19's Pagtatag documentary movie. So I'm currently waiting here sa mga kasama ko. Most of my members is atat na makita ang documentary movie ng SB19. And for me as well, I'm very much excited because I know it's gonna be very inspiring kasi P-pop group din kami dito based here in Cebu. And yeah, I can't wait. Hey, let's go. Bibili kami ng something to drink habang nag-aantay sa mga kasama namin. Wala lang bro. Buwan. Nagkaon si Aaron. Di ba rog bitaw na din? Uwang dili episode. Di ba ko kaon? Bawal niya. Dili. Dili ana doon like kawan ba like nagkuha ko sa lake kay ganahan ko manilhig ano mo na. And pagkuha na ko sa silik, remember mo ko sa gingon sa kolola na ay jud mo panilhig basta na yung magkaon. Naman ako lola. Mo to, ang gibuhat ako, gikuha na ko silig, akong gibutang sa kilid niya, nikaon ko sa gym, ni kalit magkatawa. Diba kung bakit namin favorite ang Baba? Kasi Project Baba Boom. We're currently here at Starbucks together with Coach Barry. Hey. Bibili na kami ng ticket, guys. Pipili kami ng ng seat. Diri ang available ni. Hey guys. So yeah, Simon is here. Nice one. Hi guys. Hello Devin, hello Mark. Hey, finally he's here. Pagtatag. Popcorn for you. Hey, popcorn. Hi guys, so now that we're here, I'm here, me, myself, and I. We are waiting for Gab para makompleto na kami. Kasi nalaman ko sa sa mga feeds ng mga 18. Nakakaluha daw. So let's see. Nagugutom ako. Maghahanap ako ng food. Ara. Sinasamahan ko si Zayman. Hanap kami ng pagkain. Kasi nagugutom siya. Pero guys. Sino ang idol mo sa SB19? Pablo kasi same kami. Songwriter. Sa akin naman, ang idol ko sa SB19, sa hindi nakakaalam, sa mga hindi nakakaalam, is si din. Actually, dalawa sila eh. Si Ken at saka si Stel. Kasi, alam niyo kung bakit idol ko si Ken? Kasi marami mga tao na sinasabihan ako na kamukha ko daw si Ken. Bias ko naman si Stel kasi idol ko yung boses niya. Napakataas. Bida ang manok. But right now we're heading back to the cinema. SB19 is one of the biggest inspiration talaga para sa akin. Ari ang concert sa Pagtatag. Nata yung matagal na namin hinihintay wala talaga ng documentary ng SB19 Pagtatag kasi yung purpose na to is syempre para sa mga rising P-pop. yeah. Wait, okay. Purpose namin dito is yung manood and syempre yung ma-inspire
gamitin namin yun as inspiration para mas lalong lumago yung grupo namin at mas tumibay kami. Tama. Kasi since There's a reason no one goes to the. Why'd you bring that? So yeah, the show is about to start. See you later. Oh my God! Yan, tapos na. SB19, congratulations for 700 million streams. So, ayun nga guys, kakatapos na namin panoorin ng Pagtatag World Tour movie ng SB19. And ayun, nandito kami ngayon kasi gusto namin magbigay ng feedback sa napanood namin. Disclaimer, hindi kami like all of us are not fluent in Tagalog. So baka mag Bisaya, Tagalog, or English. Parang ganun. So yeah. So ako na mauna. As a P-pop group din, kagaya ng SB19, is talagang it's a pleasure to watch those kind of videos. Kasi nakikita namin ang sarili namin sa like kung ano ang pinagdadaanan namin ngayon is napatagdaanan nila. Nakikita ko talaga ang hard work nila at dedication and saya sa paggamay. Kuansan, nabot sa point na na-cancel ka na nilang ilang shows and ilang shows, world tour. Yeah. Like, pagbawalan sa silang pangalan, SB19. But in the end, na pull through gyapon nila. Na-continue gyapon ang tour. And I hope very soon na kami sagta in the future. So, ano kong takeaways guys, it's very inspiring. Sino next? Kasi? Jimen? Jimen. Nilag ka. Pakasa naman to siya. Okay. For me lang actually talagang nasad ako sa mga na-experience nila sa buhay. Talagang nag-strive hard sila just to reach their goals. And look at them, despite sa mga problems, struggles, talagang yung mga taong patuloy na nagsusuporta sa kanila, talagang they were all behind of them. At saka nakaka-inspire talaga ang storya ng kanilang overall, talagang nasad ako but sad but at the same time talagang namomotivate kami lahat. Agay as So, next. Let's go to Job. Okay guys, overall na siguro sa yung napanood ko is I think nandun na sa climax after their struggles, Nauli to guys. after their little struggles sa pag-perform. Well, nakarelate din ako kasi performer din ako before. Like what happened, like backstage, ano mangyayari, unexpected na mangyayari, mga technical difficulties. Actually, ang strong nila. Yeah. Looking at them, hindi mo masasabi na wala lang sila. Hindi ganun. Talagang pinursigil nila yung struggles nila. Even though parang wala na silang hope. But they're not alone. Ano yung verse sa Bible? No man is not alone. No man is an island. Yeah, you know, yeah. No man is an island? No man is an island. No man is an island. Yeah, that one exactly. Na, No man is an island. hindi sila alone. Yung fans nila. Parang ganun. Yeah. Yung fans nila is the island. Yeah. Yeah. Kumbaga sa Tagalog, hindi ka mabubuhay sa isang isla na mag-isa ka. Yes. You need those people, the right people, ayun. Buhay ka. Meron silang the right people with them. Buhay ka pero hindi ka magtatagal. Totoo naman. Yeah. Sige. Thank you. Go Marky. Sa akin is even though maraming mga issues, maraming dadaanan sa
teams or sa staffs like ganyan, mga sa managers sa industry or entertainment ganyan is even though marami kasi hindi lang kami nag-iisa eh. May manager pa, dami pa kaming pagdadaanan kasi bago lang kami. Hindi lang namin alam kung ano pang mangyayari sa amin 5 years or 3 years or 10 years from now. We just hard work lang. And also understand each other. Tsaka respeto. Di talaga magtatagal yung team pag walang respeto sa isa't isa. Ito kami. We're hoping and also I know we can get it soon. Yeah, nandyan din kayo guys. We're more stronger if nandyan kayo sa aming paligid. Let's go. Sige, sige. Go, Zay. Go Zay. Yun. Hello guys, it's me Zay. Oh my God. Yun yung takeaway ko sa panonood namin ng documentary ng SB19 is although yung expected ko kasi yung parang iiyak talaga ako. Yung parang mas ma-express ko yung emotions ko ganun. Well, naluha naman ako pero yung mas meaningful sa akin yung tumatak talaga sa akin kung paano sila kumilos on stage and backstage kasi ma-apply namin yun sa sarili namin as a rising P-pop group. Tama. Dahil habang nagsisimula pa lang kami, kaya magandang opportunity talaga to na para sa mga ibang rising P-pop groups pa. Kasi yung main kasi doon yung pagtatag world tour nila. Then in-explain nila kung paano sila kumilos backstage and on stage. Backstage sila para lang silang kumikilos na staff or like they are working for themselves. Parang they don't hindi nila pinapabayaan yung staff nila na kumilos para sa kanila. Kumikilos din sila para sa sarili nila. Kaya matatawag mo talaga silang like self-managed or independent boy group. So ayun nga dumating sa point kasi doon dinescribe kasi doon na nagkaroon sila ng issue which is hindi nila maklaim yung pangalan nila which is SB19 kasi under siya ng company nila dati. So ayun, mahirap kasi yun kasi mahirap talaga siya na issue kasi yun yung SB19 yung name na yun tumatak na yun sa maraming 18 nakilala sila dahil doon. Pero patagal na realize ng Mahalima na even without the name as long as nandyan sila iisa pa rin sila matatawag pa rin silang P-pop rising kings ganun. Like sila pa rin talaga yung yung nag-iisang nagra-rise as P-pop kings. So ayun, marami ka talaga ma-learn na takeaways. Ako personally mas marami ako natutunan kay Pablo. I can really relate myself to him kasi same din kami yung singer-songwriter, so yeah, na nakinig talaga ako ng maigi kung paano siya kumilos na pwede kong ma-apply sa sarili ko. And then yun sa ibang members, alam ko na isa dito sa amin parang hinahanap din namin yung sarili namin sa member ng SB19. Example na lang si Gab, main dancer, pero into siya like yung craft niya is into like digital creator, something like that. Kasi tapos yun nare-relate yun kay Justin and so on and so forth. So yun, maraming talagang takeaways. Kaya malaking opportunity and nagpapasalamat talaga kami na napanood namin at di namin pinalagpasan yung opportunity na mapanood yung SB19. Lalo na malapit na yung upcoming debut namin. So yun, mas nag-fuel up talaga kami, mas nag-burn yung passion namin na masayusin pa namin yung bawat craft na gagawin namin. And dapat talaga di namin itatatak sa isip namin na enough na to.
dapat okay lang na may satisfaction, pero dapat di kami makontento sa ganitong bagay lang. Always be humble. Yes, we must look down lagi. Heads down lagi kami sa kahit kanino, kahit gaano kataas or kababa. Lahat tayo pantay-pantay lang. Beginner mindset. Yeah, yun yung mindset ng Mahalima, kaya deserve talaga nila hanggang ngayon yung recognition, yung accomplishments, yung achievements na natatanggap nila, yung pagmamahal ng mga tao sa kanila. And then in-address din ng mga fans doon kung bakit nila mahal yung SB19. Kaya yun, tumatak talaga sa amin yun. Kasi halimbawa yung basta yun, may isang kasi dun fan na may situation siya na parang nahihirapan siya i-cope up kung ano yung nararamdaman niyang sakit, emotionally or mentally. We don't know, but alam ko maraming 18 na ganun yung nangyayari or na-experience. But then Mahalima or SB19 helped them na hindi sumuko. Kasi nakita natin lahat ng sumabaybay sa SB19 na nagsimula sila dito at hindi sila nag-skip na papunta dito agad. Dahan-dahan silang umakyat. May process, may progress. Tama. Kaya sa lahat ng rising P-pop groups na kahit isipin mo ngayon parang walang assurance, no? Di ba? Kami, masasabi namin na talaga, even though may nagmamanage namin, masasabi pa din namin na independent kami. We are still a independent group. Binibigyan namin ng role ang kada isa. Binibigyan namin yung role kada isa sa amin. And nanggaling yung role na yun sa sarili lang namin. Like, hindi yun binigay ng leader. Tinake lang talaga namin yung role kasi need namin mag-contribute kasi maliit lang kami. Tama. Maliit lang kami na P-pop rising group. Pero kahit ganun, malaki yung tingin namin sa kada isang member dito sa Blast. So yun yung mga takeaways ko, learnings. Yun lang. Mapapayo ko talaga sa mga other rising P-pop groups. Yun, panoorin nyo to. Marami talaga kayong kukuha ng learnings. Learning. So, yun. Thank you for this opportunity. Just follow your heart. Pangarap mo to. Your passion. Passion mo to. Huwag kayong sumuko. Kasi kami, passion namin to. Passion namin to, and we'll make sure na we will strive hard to the top na magkakasama. And to all P-pop out there who's dreaming big, good luck to all of us. Yes, good luck. That's all. So abangan nyo ang music ng Blast, guys. Abangan. Abangan nyo ang music ng Blast kasi it's gonna be about. Yeah, stay tuned. It's gonna be a blast. Bye-bye. Bye-bye, everybody. Thank you so much for watching your vlog. Sana may tutunan kayo. See you on the next vlog. Peace.